ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hello sa inyo, China Pops at Tony. Ganun na rin sa mga staff na bumubuo ng #1 radio drama tuwing tanghali, ang Dear MOR. Ever since na umere ang programa ninyo, ay naging avid listener na talaga ako. Kapag may araw na hindi ako nakakapakinig, naghihintay na lang ako na ma-upload sa YouTube. Noon ko pa gustong sumulat, kaya lang walang time at walang lakas ng loob. Buti na lang ngayon, nagkaroon na dahil iniisip ko na for sure, maraming makaka-relate sa kwentong ibabahagi ko. China Pops at Tony, lumaki akong hindi buo ang pamilya ko. Namatay si mama nung bata pa lang ako, kaya ang nag-alaga na lang sa akin ay si papa at lola. Nagtatrabaho bilang office staff noon si papa, kaya naman kapag wala siya sa bahay, si lola ang tumitingin sa akin. Okay naman ang buhay namin, hindi mayaman, pero hindi rin mahirap. Lola, ang sarap niyo po talagang magluto ng sinigang na baboy. Pwede po kayang magbaon ako nito sa school? Oo naman, Apo. Gusto mo ba bukas? Ihahatid ko na lang para mainit-init pa. Malapit lang naman yung school mo eh. Sige po! Nasaan po pala si Papa? Bakit hindi niya po ako sinabayan sa pagkain? Hindi ko nga alam eh. 12:00 na ng tanghali. Baka tulog pa po. Di ba po kakauwi lang niya kaninang umaga galing trabaho? Sa bagay. Sige na, kumain ka na lang ng kumain dyan at pagkatapos, tulungan mo naman akong maghugas. Opo, Lola. Papa! Kain na po kayo dito. Akala ko tulog ka pa kaya hindi na kita ginising. Umupo ka na dyan. Ipaghahain lang kita, ha? Papa, saan po kayo pupunta? May trabaho po kayo ulit? Oo nga anak, wala ka pang matinong pahinga. May pag-uusapan kaming business ni Henry. Business? Dito nga sa trabaho mo, halos hindi mo na mabigyan ng oras yung anak mo. Kukuha ka pa ng isang pagkakaabalahan, ni halos wala ka ng pahinga. Okay lang po ako, ma. Tsaka dagdag kita rin to sa negosyo. Ay nako, masyado mong pinapatay ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kung nandito lang sana si Marisa, di sana rin eh. May katuwang ka sa pagtataguyod kay Lucy. Hayaan niyo na po, Lola at Papa. Mag-aaral na lang po ako mabuti para makakuha ko ng magandang trabaho. Kapag nagawa ko po yun, hindi na po kailangan magtrabaho ni Papa. Ay nako, anak. Bago mo isipin ang trabaho, magtapos ka muna sa pag-aaral. Gusto ko. Wala kang bagsak at matataas ang mga grades mo. Hindi puro paglalaro ang ginagawa mo. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Di ba, Lola? Oo, Apo. Hayaan mo na ang papa mo. Parang hindi mo naman kilala yan eh. Mauna na ako, ma. 1:30 dapat nandun na ako eh. Ay, sandali. Huwag ka na munang umalis. Kumakain pa yung anak mo eh. Tapos, Hindi mo ba alam na bawal umalis ng bahay habang may kumakain sa lamesa? Ha? Ano pong mangyayari, Lola? Hindi ka makakapag-asawa, Lucy. ma naman, ang bata-bata pa ni Lucy para sa mga ganyang pamahiin ninyo. Basta. Maniwala kayong dalawa sa akin. Iikot mo na lang yung plato ni Lucy bago ka umalis. Bilisan mo. Opo, sige. O, ayan na po, ma. Iniikot ko na. Pwede na po ba akong umalis? Oo, pwede na. Mag-iingat ka sa daan, ha? Opo. Lucy, ikaw na bahala sa lola mo. Opo, Papa. Alis na ako. Bakit may pusang itim dito sa labas ng bahay? Hindi ko rin po alam pa eh. Kanina pa po nakatambay yan dyan. Tinawiran ba yung dadaanan mo? Siguro. Pagbukas ko ng pintuan, munti ko na nga mabangga kaso biglang tumakbo, tumalon sa kabilang bakod. Ay, Diyos ko. Tinawiran ka nga. Hala, pumasok ka dito sa bahay at hindi ka na pwedeng umalis. Ano naman pamahiin yun, ma? Kapag may tumawid na pusa sa dadaanan mo, may mangyayari sa iyong masama kapag umalis ka pa. Kaya bawal kang lumabas ng bahay. Magpautos ka na lang sa ibang kasamahan mo. Pasok sa loob. Si Lola talaga oh. Ano naman pong kinalaman nung pusa? Hayop naman po yan. Wala naman po yang alam sa ganong bagay eh. Ay, basta. Sumunod na lang kayo sa mga sinasabi ko.
Alis na po ako, ma. Malilate na ako eh. Ang tigas talaga ng ulo ng papa mong yan. Hindi na marunong sumunod sa akin. Kaya ikaw, Lucy, ha? Huwag kang gagaya sa papa mong matigas ang ulo at hindi nagpapaniwala sa mga pamahiin. Eh sabi naman po ni Papa, huwag daw po ako maniwala sa mga ganun kasi hindi naman po yun totoo. Sino po ba talagang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ako, sa akin ka makinig. Nako, baka mamaya may mangyaring masama dyan sa papa mo. Ay nako, kinakabahan ako, Lucy. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Wala pong mangyayari kay Papa. China Pops at Tony, that day ay naaksidente si Papa. Nasagasaan siya at napailalim sa kotse. Yun ang dahilan kung bakit nabaldado ang kaliwa niyang paa. Sa tulong ng mga pinsan ni Papa at sa sweldong nakukuha ni Lola bilang teacher sa isang public school, hindi ko naranasan ang maghirap. Doon ko rin na-realize na tama pala ang mga pamahiin. Kaya simula noon, lahat ng pinapaniwalaan ni Lola ay pinaniwalaan ko na rin. Years after, iniwan din ako ni Papa dahil sa atake sa puso. Kaya napunta ako sa pangangalaga ni Lola. Hanggang sa nakapagtapos na ako sa pag-aaral at nagkaroon ng boyfriend, si Carl. Tumagal ng 3 taon ang relasyon namin at doon ko naranasan ang maging sobrang kontento sa buhay. Hi, babe! Kanina ka pa? Medyo, pero okay lang. Naku, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako makaalis sa bahay kanina kaya ngayon lang ako nakarating. Nag-order ka na? Oo, in-order ko na yung paborito mo. Thank you. Ay, alam mo ba? May weird na nangyari kanina. Talaga? Ano yun? Ganito kasi yan eh. Eh di ba, tirik na tirik yung araw kanina. Tapos, alam mo, biglang umulan. Ang lakas nga eh. Alam mo naman yung panahon ngayon, paiba-iba. Mainit ngayon, tapos biglang uulan maya-maya. Tapos yan, magkasabay pa. Hindi lang yun ang dahilan, no? May kinakasal na tikbalang kanina kaya habang tirik yung araw, umuulan. Teka, anong tikbalang ang pinagsasasabi mo dyan? As if naman totoo yung mga tikbalang o engkanto na yun kung ano man yan. Ano ka ba? Totoo kaya yun? Isa yun sa mga pamahiin na sinabi sa akin ni Lola eh. Maniwala ka, may tikbalang na ikinakasal kapag ganun. Kasi 'di ba, evil entity sila. Kaya nung nagpakasal sila, tumutol yung mundo kasi masasama sila. Bawal nilang gawin yun kasi mas lalo silang dadami sa mundo. Basta yun na yun. Ikaw talaga, babe. Kung ano-ano pinagsasasabi mo. Minsan, out of this world na nga eh. Pero sige, okay lang. Ang cute mo naman tingnan eh. Ay anyway, pinapasabi pala ni Lola na mag-lunch naman daw tayo sa bahay. Nagtatampo na daw siya sa'yo. Ganun ba? Teka, kailan nga ba? Sige, sa Sabado. Sa bahay niyo na lang tayo mag-lunch. Tapos sabihin mo kay Lola, lutuan niya ako ng papaitan niya. Ang sarap kaya nun. For sure, iluluto yun ni Lola. Yun pa, alam mo namang gustong-gusto ka niya, di ba? Alam mo, kinukulit na nga ako nun kung kailan daw tayo magpapakasal eh. Excited na raw siya magkaroon ng apo sa tuhod. Sabihin mo malapit na. Konting tiis na lang. Sus, parang totoo naman. Eh, alam mo naman na parehas tayong busy ngayon kaya hindi natin naiisip yan, di ba? Basta. We'll see. Anyway, since hindi pa dumarating yung order natin, I have something for you. Talaga? You have something for me? Teka, anong meron? Bakit ka may regalo sa akin? Oh, bakit? Kailangan ba may okasyon para magbigay ako ng regalo sa'yo, ha? Hindi naman. Pero di ba may special day dapat kapag magbibigay ka? Eh, paano yan? Simula na sagutin mo ko, palagi na espesyal yung araw ko. Nako naman oh. Ewan ko sa'yo, babe. Sige na, ano ba yung ibibigay mo sa akin? Ito, for sure magugustuhan mo yan. Mahilig ka sa mga ganyan eh. Grabe! Na-excite naman ako sa laman nitong box na to. Mahilig ako sa ganito. Chocolates? Pabango? Basta, buksan mo na. O sige na nga. O, ito na. Bubuksan ko na. Surprise! Mahilig ka sa panyo, di ba? Nagkokole ka, kaya naisip ko magugustuhan mo kapag naregaluhan kita ng panyo. Bakit panyo? Kasi yan na lang yung hindi ko pa nabibigay sa'yo.
Puro kasi flowers, teddy bears, chocolates, o kung ano-ano pa yung mga binibigay ko sa'yo. Kaya, yan, naisip ko. For a change. Saka, pandagdag na rin sa collection mo. Babe naman eh. Ayoko niyan. Ha? Bakit? Eh, di ba palagi kang bumibili ng panyo? Di ba sa'yo na nga nang galing? Bumibili ako, meaning sa akin galing yun. Eh, kailan mo pa ako nakitang tumanggap ng panyo sa iba? Teka nga, ano bang meron kung regaluhan kita? Hindi mo ba alam yung kasabihan, ha? Kumbaga, isa yan sa top 10 na pinagbabawal na gawin. Sabi nila kapag binigyan mo daw ng panyo ang girlfriend mo o kaya boyfriend mo o kung sino man yan, iiyak yung taong pinagbigyan mo. Ano, gusto mo ba akong umiyak? So may pamahiin ka na naman. Pati ba naman sa panyo nagawa mo pa ng pamahiin, ha? Babe, panyo lang yan. As if naman papaiyakin ka niyan. Tsaka, hindi naman may iwasan na umiyak eh. O ano, kasalanan agad yun ng panyo. O kawawa naman pala yung panyo kasi wala siyang kaalam-alam na sinasali siya sa mga ganyang pamahiin na yan. Basta hindi ko yan tatanggapin. Sa'yo na lang yan o kaya ibigay mo kahit kanino. Sila na lang paiyakin mo, wag ako. Babe, I'm sorry, okay? Itatago ko na lang to. Sayang eh. Naghanap pa naman ako ng maganda at mamahaling panyo kasi hala ko magugustuhan mo. Hindi naman pala. Sorry din, babe, ah. Kung napagtaasan kita ng boses kanina. Sige, ganito na lang. Tatanggapin ko na lang yan kasi ikaw yung nagbigay. Baka kasi... Ay, hayaan mo na nga lang umiyak ako. Babe, makinig ka sa akin, okay? Kahit 1,000 pang panyo ang ibigay ko sa'yo, makasigurado ka sa akin na hindi ko magagawang payakin ka. Kung iiyak ka man, dahil yun sa saya. Saya kasi palagi mong maaalala kung gaano kita kamahal at kung gaano ako takot na mawala ka sa buhay ko. China Pops sa Tony. Thankful na rin ako dahil mabait at maunawain na boyfriend si Carl sa akin. Kahit minsan, napapansin kong medyo naiinis na siya sa mga sinasabi ko, hinahayaan na lang niya ako. Lahat na lang kasi ng gagawin ko, palagi kong kinokonek sa mga pamahiin na alam ko. Kunwari, nang hindi dapat pagwawalis tuwing gabi dahil lalabas ang swerte sa bahay. Kapag nag-umpisang mga ang kanang palad ko, tuwang-tuwa na ako dahil for sure, may perang darating sa akin. Actually, marami pang iba pero hindi ko na lang babanggitin. At lahat ng yon ay pinagtiyagaan ni Carl dahil palagi niyang sinasabi sa akin na mahal daw niya ako. Ano pa ba ang ginagawa ng batang yun at ang tagal magbihis? Okay lang pula, sanay po ako dyan kay Lucy. Parang pagong po kung kumilos eh. Ay nako, sinabi mo pa. I'm here! Ikaw talaga, Lucy. Palagi mo nalang pinaghihintay tong si Carl. Hindi ka na nahiya. Kanina pang nakaupo yan dito. Okay lang po yan, Lola. O kayong dalawa, ha? Mag-iingat kayo sa daan, ha? Alam nyo na ang panahon ngayon. Maraming umaaligid na masasamang loob dyan, kaya magdoble ingat. Eh baka mamaya, madali kayo. Opo, Lola. Salamat po ha. Iuwi ko po si Lucy bago mag-alas-10 ng gabi. Naku, iho. Kahit hindi mo na iuwi yan dito sa bahay, okay lang sa akin. Matutuwa pa nga ako kung sa simbahan mo siya idederecho. Eh, atat na ako magkaapo ulit eh. Lola! Ano po ba yung pinagsasabi ninyo? Abay, bakit? Anong masama naman sa sinabi ko? Doon din naman ang bagsak niyong dalawa, di ba? Hindi ko naman kasi maiintindihan kung bakit hindi pa kayo magpakasal. Okay naman na ang buhay ninyong dalawa. Eh Lola, yun nga po yung sinasabi ko kay Lucy. Kaso, siya naman po itong may ayaw. Sus, nagpapakipot lang yan, Carl. Apo, kung ako ang inaalala mo, ay huwag mo na akong isipin. Mas malakas pa ang katawan ko sa kalabaw. Kayang-kaya ko pang mag-alaga. Sige na po, Lola. Let's go. Saan nga ulit tayo magdi-dinner? Basta, magugustuhan mo doon. Sigurado ako. Nung isang araw pa ako nagpa-reserve sa kanila eh. Maganda kasi yung review ng restaurant na yun eh. Wow naman. Parang na-excite naman ako sa kakainan natin. Halika na nga. Oo nga pala babe. May birthday party si Mama sa susunod na linggo. Pinapasabi niya na huwag ka raw mawawala. Oo naman. Kailan pa ako nawala sa birthday party ni tita? Eh di, kailangan ko na palang bumili ng regalo. Oh, sige, sasamahan kita Stop! Bakit? Teka, ano nangyari? May nasagasaan ba ako ha? Ang sakit ng leeg ko eh. Ano ba kasi nakita mo at bigla mong pinatigil yung sasakyan? May nakita kasi akong tumawid na itim na pusa kaya pinatigil ko kaagad yung sasakyan. Nasagasaan ko ba? Hindi.
Dumaan lang muna siya tapos saka ka dumaan. O hindi ko naman pala nasagasaan eh. Ba't bigla kang sumigaw ng stop? Kasi bawal na tayong umalis ngayon. Ha? Teka, ano na namang meron ha? Number 1 yan sa pamahiin ng matatanda. Bawal umalis kapag may dumaan na itim na pusa. Mamalasin tayo o kaya baka maaksidente tayong dalawa. Ay, Diyos ko po naman, Lucy. Ito na naman ba tayo ha? Pamahiin na naman. Babe, maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Nangyari nga to kay Papa eh. Umalis siya kahit may dumaan na pusa, kaya ayun, nasagasaan siya ng sasakyan kaya nabaldado yung kaliwang binti niya. Eh, hindi kasalanan ng pusa yun. Dinamay mo pa yung walang kaalam-alam na hayop. Eh, kaya nasagasaan yung papa mo dahil lasing yung driver, yun ang dahilan. Oo nga, yun nga yung pinakadahilan. Pero yung pamahiin, nagsisilbi silang warning sa atin, okay? Wala namang masama kung susundin natin, di ba? Kaya hindi na tayo aalis ngayon. Ano? Teka, paano yung reservation natin sa restaurant, ha? Ang hirap-hirap makakuha ng upuan doon, tapos hindi tayo tutuloy dahil sa tumawid na itim na pusa, ha? Ano ba? Mahal ko pa yung buhay ko, no? Yung reservation na yan, pwedeng ulitin next time. Pero yung buhay natin, isa lang to. Kaya, iuwi mo na ako ngayon sa bahay. Ayoko pang mamatay, no? Babe, hindi totoo ang pamahiin, okay? O sige, granted na nangyari yun sa papa mo, pero once lang naman nangyari yun eh. Alam mo, dahil simula sa araw na yun, nalaman ko na totoo talaga yung mga pamahiin. Kaya all my life, sumusunod lang ako. Kaya, ibalik mo na ako ngayon sa bahay. Ipagluluto na lang kita. Tumuli na tayo kasi... Ibalik mo na ako sa bahay ngayon na. Kung ayaw mo maniwala sa akin, edi hindi kita pipilitin. Kung gusto mong tumuloy, di mag-isa ka na lang. Dahil kahit itali mo pa ako dun sa upuan na yon, hindi ako papayag na aalis ako ngayong araw na to. Fine! Ito, iuwi na kita. Alam mo, yan ang hirap sa'yo, Lucy. Sa mga pamahiin umiikot yung mundo mo. Hindi ba pwede mag-enjoy ka muna, ha? Hindi yung lahat nakasunod sa pamahiin mo, wala namang basehan. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Ito yung kinagawian ko. Ito yung naging takbo ng buhay ko. Kung hindi mo kayang tanggapin, bahala ka. Basta ako, ito yung paniniwala ko. Tapos ang usapan. At haya na nga, China Pops at Tony, first major away namin ni Carl. At ang dahilan, ang itim na pusa. Actually, doon ko lang siya unang nakitang nainis dahil sa mga sinasabi ko. Dati naman kasi sumusunod na lang siya sa akin, pero that time, napuno na siguro siya. Pero kung iniisip nyo na magbabago ako, diyan kayo nagkakamali. Dahil para sa akin, tama lang ang sumunod ako sa mga pamahiin. Dear MOR, pamahiin. Bawal malungkot sa nangyari sa first part. Bawal. Mamalasin ka buong buhay mo. Mamalasin ka, ha? Pwede Yan bang, na nga ba? pwede bang bunutan ko ng kilay si Lucy? Sino si Lucy? Wag, kukunti lang eh. Huwag mo nang bawasan. Grabe ka, Lucy. Ang tindi. Pero alam mo, hindi rin naman natin masisisi si Lucy dahil May trahedya nga nangyari sa kanya. At saka lumaki kasi siya na pinaniwala ng kanyang lola. Sa pamahiin. Tapos yun nga, yung tragedy na nangyari doon sa tatay niya. Na nagkataon. Oo. Na So yun, nagpa-strengthen pa doon sa kanyang paniniwala sa pamahiin. Tsaka yun nga, laki sa lola. Yung Laki sa lola lola. niya. Laki sa Kasi lola. gano'n naman talaga, di ba? When you're young, okay, pag bata ka, yung mga na-absorb mong paniniwala, information, nadadala mo hanggang Oo sa naman. pagtanda mo. Oo naman. Tayo rin naman hanggang ngayon, sino bang hindi naniniwala? Kahit papano, may ilang pamahiin ka pa rin pinaniniwalaan. Oo. Kahit ganito ka nakatanda, di ba? Yung bawal maggupit ng kuko paggabi. Dahil daw, anong nangyayari Hindi nga ko ba? nga alam. Hindi ko matandaan yung kasunod eh. Bawal mag-nail cutter paggabi. Kasi pinapasok yata ng lamig. Parang gano'n. Parang, di ba? Parang ganun yata. Medyo may ano naman sa health yan, di ba? Tsaka yung bawal maligo pagka galing ka sa pawis, ganyan. Napapasma. Oo. Bakit gano'n, di ba? Ba't yung mga swimmer di napapasma? Hindi ko alam. Nakababad nga sila sa tubig, di ba? Tsaka pagod Tsaka na pagod pinapawisan, nga yun. pagod na pagod yun. Oo. Kasi sila hindi napapasma. No? Ano pa ba yung mga pamahiin ng mga matitindi? Yung mga Bawal magpagupit pag may lagnat. Bakit? Yun, parang mas lalo ka daw manghihina. Samson? Ganon? Hindi, alam ko yung mga mahaba ang buhok. Yung sobrang haba ng hair, di ba? Bawal magpagupit. Hindi pinapagupitan kasi doon nanghihina, nagkakasakit. Na iko-connect nila doon.
Parang gusto ko na nga mag-imbento ng mga pamahiin para sa future generations. Pwede ba tapusin na natin yun? Ngayon, ang malaking tanong, Tony, eto bang si Carl, sa part 2 ng storya natin, susuko na ba to? O paglalaban pa rin niya yung pagmamahal niya kay Lucy? Feeling ko na puno na siya. Ako rin, feeling ko suko ito. Do sa first part, no? Suko to, para sa akin. Pustahan, suko ito. Pero sabi nga nila, di ba? Love will find a way. Well, tingnan natin, alamin natin yan. Sa second part ng storya ni Lucy. Dear M.O.R. China Pops sa Tony, ilang araw akong umiyak at sinisi ko siya. Dahil kung hindi niya ako binigyan ng panyo, hindi ako iiyak ng sobra. Pero nagkausap din kami at nagkaayos. Alam ko naman na hindi niya ako matitiis. Dahil kung talagang mahal niya ako, hindi niya hahayaan na baguhin ko ang mga pinaniniwalaan ko para lang bumagay sa mundong ginagalawan niya. Babe, kailangan pala natin dumaan ng department store mamaya para makabili ko ng regalo para kay tita. Nakakahiya naman kung pupunta lang ako sa party niya na wala naman akong dala. Oo, sige. Uy, teka. Ano ba yung hinahanap mo sa gilid-gilid? At saka tumitingin ka pa sa ilalim ng kotse mo. Sinecheck ko lang kung may itim na pusa. Baka kasi may bigla na naman dumaan, di tayo matuloy ulit. Pero, clear naman. Mukha namang safe tayo. Alam mo, sa ginagawa mo, nahihiya na tuloy ako. Halika na nga. Baka may dumaan pang pusa eh. Sige ka. Ready ka na? Babe, gusto ko sana mag-sorry ulit sa'yo tungkol dun sa nangyari nung isang araw. Saka ko lang na-realize na ang babaw pala ng pinag-awayan natin eh. Para tayong mga bata. Wala yun. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo kasi hindi kita inintindi. Dapat respeto ko yung mga paniniwala mo kahit na minsan medyo out of this world na. Alam mo naman kasi yung nangyari sa akin, di ba? Alam mo naman ang dahilan kung bakit mas lalo akong naniwala sa mga pamahiin na yan. Okay lang. Mahal kita kaya kung anong pinapaniwalaan mo, sige. Susubukan ko maniwala na rin. Ayoko naman magsabi ng tapos pero susubukan ko talaga. Thanks, babe. Tama talaga si Lola. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. So, let's go? Teka, ako naman ang may sasabihin sa'yo. Ano yun? I love you. Sus, yun lang pala eh. I love you too. Will you marry me? Ha? Ano yung tanong mo? Tinatanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan. Will you marry me, babe? Sandali lang. Wala man lang bang speech muna? Ginulat mo ako sa tanong mo eh. Para malaman ko kung pag-iisipan mo pa ba o hindi niya. Ano ka ba? Siyempre, oo yung sagot ko, pero di ba dapat sa mga proposal na ganito may speech yung lalaki? Yung tipong maluluha yung babae sa sobrang sweet nung lalaki. Ikaw kasi tanong agad. Sige, speech baka mo. Sige. Okay na ba yung speech na nagsasabing ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay? Yung babaeng alam kong mamahalin ko ng sobra, na kahit kailan, hindi ko magagawang iwan at saktan. Kasi, kapag ginawa ko yun, parang sinaktan ko na rin yung sarili ko dahil simulat sa pool pa lang, kung ano yung tinitibok ng puso mo, yun na rin ang tinitibok ng puso ko. Grabe namang speech yun, baby. Ang lalim. Hindi pa ako handa sa lagay na yan, ha? Ano sinabi ko sa'yo dati? Iiyak ka lang sa saya. Siguro naman, napatunayan ko na yun ngayong araw. Hindi ko hahayaan na yung luhang lalabas sa mga mata mo ay dahil sa sakit. Babe, alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ko hahayaan na maging malungkot ka. Sana magmula sa araw na to, hayaan mo kong pasayahin ka araw-araw. So, Lucy, will you marry me? Yes. Of course, yes. Ikaw talaga. Wait, meron pang isa. Ano? Siyempre, hindi makukumpleto ang proposal na to kung
kung walang singsing. Ito yung singsing. Isusuot ko sa'yo. Oh my gosh. Babe, ang ganda niya. Sobra. Oo nga. Maganda. Bakit ka sa akin nakatingin? Yung singsing yung sinasabi ko eh. Para sa akin, ikaw yung maganda. Gumanda lang yung singsing dahil sa'yo. Aww. I love you so much. I love you too. So much. Gagawa ko na eksena sa party ni Mama. Ha? Bakit? Sasabihin ko na ako yung pinakaswerteng lalaki sa buong mundo dahil pumayag ka na magpakasal sa akin. Ang pinakamaganda, pinakamabait at pinakamapagmahal na babaeng nakilala ko. Sana isang araw na to sa mga hindi mo makakalimutan. Kasi ngayon, mangangako na ako na mamahalin kita habang buhay. China Pops sa Tony, kaagad naming inumpisahan ni Carl ang pagpaplano para sa kasal namin. At dahil kasal na ang pinag-uusapan, mas lalo akong naging mahigpit sa pagsunod sa mga pamahiin. Isa na doon na dapat ako lang ang nakaputi sa kasal, wala nang iba. Sinabihan ko ang mga dadalo na if ever magbibigay man sila ng regalo, ay bawal ang mga matatalas na bagay dahil for sure, mamalasin ang buhay naming mag-asawa. Talagang nagpabili pa ako ng platong pwedeng basagin sa araw ng kasal namin. Dahil sabi nga sa pamahiin, pang-alis daw yon ng mga bad spirit na pwedeng maging hadlang sa pagsasama namin. Sa lahat ng bagay at plano, halos ako ang nasunod. Pati nga rin sa plano naming pagpapatayo ni Carl ng bahay. Mga paniniwala ko ang sinunod. Oh, ayan babe ha. Almost done na tayo sa wedding preparation natin for next month. 1 month na lang ikakasal na tayo. Oo nga pala, babe. Gusto mo ba mag-travel muna tayo? Para parehas tayo makapagpahinga. Sa dami kasi ng inaasikaso natin, for sure, sobrang stress ka na eh. Naku babe, bawal yun eh. Ha? Anong bawal sa pag-travel? Ano ka ba naman? Bawal na gumala at pumunta sa kung saan-saan ang ikakasal kasi lapitin sila ng disgrasya. Kahit nga sa mga gagraduate di ba? Bawal yun. Bakit ba parang wala ka man lang kaalam-alam sa ganong kasabihan? Lumaki ka ba dito sa Pilipinas? Oo nga pala. O sige, ika-cancel ko na lang yung trip. Teka, kailan yung last fitting ng gown mo? Para hindi ka magka-problema sa kasal natin. Baka mamaya biglang maluwag o masikip pala yung para sa'yo, mahirap na. Ay nako, babe, hindi pwede yung sinasabi mo. Ang sabi kasi ng mga matatanda, bawal isukat ang wedding gown bago ikasal kasi hindi matutuloy ang lahat. O, paano kung hindi sakto sa'yo? Mag-aalboruto ka sa kasal natin dahil sa wedding gown mo. Di ba mas lalong nasira ang lahat? Ay nako, basta. Hindi pwede, babe. Huwag mo na lang ako pilitin kasi diskarte ko na to, okay? Sumunod ka na lang dahil talagang maraming bawal kapag ikakasal. Mas safe, less hassle, okay? Okay. Teka, may kumakatok. Buksan ko lang ha. Hi po, tita! Mwah! Mwah! Pasok po muna kayo. Salamat, Iha. Ma, ano pong ginagawa niyo dito? May pinuntahan kasi ako na malapit dito kaya naisipan kong tumaan na rin. Lucy, anak, nasaan ang lola mo? Para makapaghahiman lang ako. Ay, umalis po, tita eh. May pinuntahan po sila ng pinsan ko mamayang gabi pa po maihahatid. Ganun ba? Sayang naman. Anyway, ayos na bang lahat para sa kasal niyong dalawa? Opo, tita. Ang bilis nga po eh. Magaling po kasi yung organizer na pinili namin ni Carl kaya pwede na po kami magpahinga. That's good. Meaning, mas maaga kayong makakapag-relax. Bakit hindi muna kayo magbakasyon bago ang kasal? Para fresh kayong dalawa. Pwedeng Boracay o kaya kahit Palawan. Ay naku po, tita. Bawal po yun eh. Pamahiin po ng mga matatanda. Mas maganda na rin po yung nagdodoble ingat po tayo. Naiintindihan ko. Ay, oo nga pala, Carl. Hindi ko alam kung ito na ba yung tamang oras para sabihin sa'yo. Bakit po, Ma? Ano pong nangyari? Yung pinsan kong si Aryan, nanganak na kahapon. Talaga po? Kamusta naman po yung kalagayan niya? Ayun, ilang oras lang nabuhay yung bata. May butas ang puso kaya hindi rin nakayanan. Sayang naman.
Kailan niyo po yun nalaman? Kanina lang. Kaya nga bukas pupunta ako ng Davao para makiramay. Sinabi kong susubukan mong sumunod kasi ang dami mong ginagawa ngayon. Lucy, okay ka lang? Ano po kasi? Kailangan nating itigil yung kasal. Ha? Bakit? Sige, mauna na ako sa inyo. May pupuntahan pa kasi ako eh. Anong pinagsasasabi mo dyan na itigil yung kasal natin, ha? Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ayaw mo na ba akong pakasalan, ha? Hindi yon. Sukob yung mangyayari kapag nagpakasal tayo next month. Hindi mo ba alam yun? Alam ko yun, Lucy. Pero di ba sa magkapatid lang yun? Bawat ikasal na magkasunod sa isang taon dahil sukob. Hindi lang dun umiikot yung pamahiin. Bawal kang ikasal sa loob ng isang taon kapag may namatay kang kamag-anak. O ayan, di ba namatayan kayo? Malas yun, Carl. Habang buhay tayo mamalasin eh. Sukob sa patay yun. Teka, ano yung ginagawa mo? Akin na nga yung phone mo. Kinukonta ko yung organizer para i-cancel ang lahat. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Ano ba, Lucy? Ito na naman ba tayo, ha? Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo eh. Ako mismo magpapatunay niyan. Namatayan din kami dati, pero nagpakasal pa rin yung pinsan ko. Ayun! Hanggang ngayon, masaya pa rin sila. Wala akong pakialam dyan sa pinsan mo. Hindi porket hindi nangyari sa kanila, hindi rin mangyayari sa atin. Kung gusto mong malasin habang buhay, sige! Magpakasal ka mag-isa. Basta ako, hindi ko itutuloy ang lahat. Lucy! Be realistic naman, oh. Saka next month na yung kasal natin. Nakapagbigay na tayo ng invitations at sigurado yung iba nakapagpatahinan ng mga susuotin nila. Tapos bigla mo ipapakancel? Hindi ka pa nag-iisip, ha? Nag-iingat lang ako, Carl. Palibhasa kasi, hindi ka naniniwala. Wala kang alam sa mga pamahiin na pwedeng mangyari. Hindi ka nga marunong sumunod eh. Kung ayaw mo, huwag mo akong idamay. 2015 na ngayon, Lucy. Wala na tayo sa sinaunang panahon. Hindi ba pwedeng kahit isang beses man lang? Ako naman yung pakinggan mo, ha? Alam mo, parati na lang ikaw eh. Eh di kung ngayon pa lang hindi na tayo nagkakasundo, mas maganda talaga na wag na nating ituloy yung kasal. So ano, tinatakot mo ako? Hindi kita tinatakot, Carl. Ang pinupunto ko lang dito, sinasabi mo na susunod ka sa mga paniniwala pero anong ginagawa mo, ha? Kung ayaw mong maniwala sa akin, eh di wag! Oh! Ito na yung singsing mo! Tapos na tayo! Okay, fine. Tapos kung tapos. China Pops at Tony, halos 2 araw yata akong umiyak noon dahil sa 2 bagay. Una, hindi ko in-expect na papayag si Carl na tapusin ang relasyon namin. After 4 years, itatapon lang niya yon basta-basta. At pangalawa, masama bang sumunod sa pamahiin? Anong magagawa niya kung ayaw ko talagang malasin ang buong buhay ko? Gustong-gusto ko siyang kausapin noon at makipag-ayos, kaya lang iniisip ko, baka mas lalo lang kaming hindi magkaintindihan. Na imbis na maging maayos, ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ay, nako. Buong araw ka na umiiyak. Okay lang po ako, Lola. Nawawala rin po ito mamaya. O eto, dinalhan kita ng makakain mo. Nakakagutom ang umiyak, ha? Pakilagay na lang po dyan, Lola. O siya, sige. Salamat po. Ay, nako. Nalaglag ang tinidor. Magkakaroon po tayo ng bisitang lalaki. Apo, meron nga. Nasa baba si Carl. Po? Ano pong ginagawa niya dito? Siguro gusto makipag-ayos. Sige na, Apo. Harapin mo na. Kulang lang kayo sa matinong pag-uusap. Hayaan niyo po siya dyan. Lucy, hindi maganda yung ginagawa mo. Kahit nasaktan ka nung tao, harapin mo ng maayos. Mag-usap kayo ng maayos. Sayang naman yung relasyon nyong dalawa kung magtatapos lang dahil sa isang simpleng pag-aaway. Sige po, Lola. Baka sabi po, bababa na po ako. Mabuti naman kung ganon. Pupuntahan ko muna ang pinsan mo sa bahay nila, ha? Dalawin ko lang, ha? At para na rin magkaroon kayo ng privacy. Salamat po, Lola. Wala yun. Tumayo ka na dyan at mag-ayos na, ha? Opo.
Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo ba papayag ako na maghiwalay tayo ng ganun-ganun na lang? Pumayag ka na nga, di ba? I'm sorry. Galit lang ako nun, kaya ako nasabi yun. Pero pagkatapos natin mag-away, bigla ako na-realize na mali yung ginawa ko. Hindi. Ako dapat yung mag-sorry. Ewan ko ba naman kasi sa sarili ko masyado akong OA mag-react. Masyado akong nag-worry na kapag tinuloy natin yung kasal, baka malasin tayong dalawa. Ayoko lang naman kasing sumuway sa mga pamahiin na sinabi sa akin ni Lola eh. I know. At dapat ko rin intindihin yun kasi nga, yun yung nakasanayan mo eh. Medyo nagtampo lang ako kasi parang lahat na lang ng gagawin natin nakadepende sa pamahiin. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero yung iba naman kasi dun, wala namang sense, di ba? Yun din nga yung pagkakamali ko eh. Akala ko kasi okay lang sa'yo. Akala ko kaya mo akong sabayan pero hindi ko napapansin nahihirapan ka na pala. Kaya yan tuloy. Naghiwalay tuloy tayo. Ano ba naman, babe? Hindi tayo naghiwalay, okay? Nagkatampuhan lang tayo. Nagkasabay yung galit nating dalawa pero hindi tayo naghiwalay. Oo, sinabi natin. Pero hindi naman natin gusto yun, di ba? Balik kang nga rito. Sorry na. Sabi ni Lola, halos buong araw ka rin umiyak. Ikaw kasi... Man, iisipin ko na rin yung nararamdaman mo. Yung mga naiisip mo. Kasi hindi naman tama na parating ako na lang yung masusunod. Ayaw na kasi kitang mawala sa buhay ko kaya iingatan kita. I love you. I love you too. China Pops at Tony, sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Aminado naman ako na may pagka-OA talaga ako minsan. Pero parati kong sinasabi na buti na lang mahal na mahal ako ni Carl. Dahil kaya niyang itolerate yung mga kabaliwan ko minsan. At ngayong April lang ay natuloy na rin sa wakas ang kasal namin ni Carl. And as usual, hindi nawala ang mga pinaghandaan kong pampaswerte sa buhay may asawa namin. Sana lang ay talagang swertihin kaming dalawa, lalo na ngayon na 1 buwan na akong buntis. Isang malaking blessing na dumating sa buhay namin ng asawa ko. China Pops at Tony, sana ay nagustuhan yung lahat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Dito ko natatapusin ang liham kong ito. More power and blessings sa MOR 101.9. Lubos na gumagalang, Lucy. Dear MOR, pamahiin. Buti na lang talaga at mahal na mahal ka ni Carl. Mali ako. Hindi sumuko. Grabe, no? Sarap naman makahanap ng lalaking ganun, hindi ka susukuan. Talaga. Oh, Tsaka yun nga, nagkataon talagang mahal na mahal siya ni Carl at hindi niya pababayaan na dahil lang sa pamahiin, eh, hindi na matutuloy yung kasal nila. Oo. At Tsaka ibang mawawala klase. na. Ibang klase rin talaga. One of a kind yung PC ni Carl. Mhm. Oo. Ikaw, kung ikaw si Carl, Nako. makakatagal ka ba sa ganung sa babaeng katulad ni Lucy? Mga pangatlong pamahiin pa lang siguro na pinamukha sa akin. Iniwan ko na yun eh. Kahit mahal na mahal mo? Ay, hindi. Kunwari, si ilalaban Mrs. China Pops yung mahilig sa pamahiin. Ay, Mag-shota pa lang kayo nun. Oo. O ano, iiwanan mo? mga 50, Subukan mo magkamali na sagot. 50. Nakikinig niyo yun. 50-50. 50% pwede. Oo, May oo. chance, no? Hindi kasi bihira rin kasing lalaki, lalo na kung hindi ka nga masyadong mapagpapaniwalain Talaga. sa mga pamahiin, eh yung masasakyan yung mga ganyang trip. Dahil mag-shota pa lang kayo, ganyan na, eh papaano pa nga naman pag mag-asawa pa kayo? Naku, mas marami pa yan. Baka marami ka pa madiscover tungkol sa bata. Oo. Ganyan, pag nagkaanak na kayo, tungkol sa mga alagang hayop. Oo. Ganyan. Ngayon, Diba? buntis. Oo, Nako, may patay. pamahiin dyan. Alam mo ba, Lucy, wag mo daw sasampalin at hahawakan ng mukha ng hayop. Wala. Dahil kung Bakit? anong hayop yung hinawakan mo, yun daw magiging kamukha ng anak mo. Eh, kung humawak na unggoy. Oh. Meron kaya ako nabasang ganyan, na Eh. pamahiin na ganyan. Huwag ka daw hahawak ng hayop pagka buntis ka. Buntis ka, Lucy, ha? Nako. Mag-ingat ka. Paano kung hinawakan yung mukha ni kumpare? Sa bagay, may pagkahayop. Paglabas ka mukha ni kumpare, patay.
Eto na sa Twitter muna unahin natin. Hashtag Dear MOR Pamahiin na sa'yo na mismo nang galing Lucy na ang pamahiin ay sign lang. Ikaw pa rin ang masusunod kung susunod ka. Yun. Sabi naman ni Jason Baldosa, hashtag Dear MOR Pamahiin, happy ending pa rin naman kahit na ang dami ng mga dahilan para maghiwalay sila. Pero sa huli, pagmamahal pa rin ang umiral. So in love. Love will find a way, 'di ba? Si April Dawn Umali naman, hashtag Dear MOR Pamahiin, swerte mo Lucy dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo ni Carl, kaya niyang intindihin lahat kahit na ang daming nako-compromise. Yan, ito pa rin si Julius Pabilonia, hashtag Dear MOR Pamahiin, wala naman maling desisyon kaya walang dapat pagsisihan. Nagiging mali lang ang isang bagay kapag di mo ito napanindigan. Si Henry Norte naman, hashtag Dear MOR Pamahiin, congratulations, natuloy pa din ang kasal. Nakakalungkot lang, lalaki lagi ang nagsusorry kahit babae yung OA. May hashtag siya. Hashtag, may sarili siyang hashtag ha, Justice for Men. Pag-greet kay JV Hermida. Oo nga, no? Madalas talaga. Talaga ba? Ganun Pero hindi naman yata lahat. May mga lalaki ring medyo mataas ang pride. Pero bihira sa lalaki. Pero hindi tunay na lalaki yun. Pero totoo ka, bihira sa lalaki yung yung mas masungit pa sa sa babae. Oo, hindi kasi siguro yan, ganyan na talaga yung pagkaka-program sa ating mga DNA. 'Di ba na kahit na babae yung may kasalanan. Bandang huli, yung lalaki pa rin magsusorry. Kahit hindi magsusorry, siguro gagawa ng unang hakbang para para mag-usap na sila. Tsaka hindi na siguro si Carl din naman, hindi niya masyadong nairita siya, nabuisit siya. Pero hindi dumating sa point na talagang tatalikuran niya na yung Tsaka yung siguro, marriage. naisip din niya talagang, pamahiin lang yan. Kaya mo nung sigmurain yan. Di ba? Parang mas marami pa kang bagay na, malay natin, si Lucy pala may putok. Di ba? May putok na, mapamahiin pa. Okay, congratulations, 'di ba, kay Lucy at saka kay Carl. Magkakaroon na sila ng supling. Yan. Tama na mo ng pamahiin, ha? Hawakan yung mukha ng asawa mo. Oo. Magiging kamukha niya yan. Huwag yung kapitbahay ang hawakan mo. Okay, maraming salamat sa writer natin. Yung bumuo ng kwento si Arlene Limshaco. Ang nag-edit nito si Kuya Benji Gila. Gumanap bilang si Lucy. Si Jamie Rubio. Ang gumanap naman bilang si Carl. Dan Capuchon. Si Tatay na daming linya. Parang hindi ko masyadong naramdaman si Tatay doon. Sa first part lang. Si Alfred Alain Labatos. At ang lola na si maraming Madeline alam. Abanyo. Eto. Ang maraming alam na lola. Siya pala yun, ha? Ikaw talaga, lola, ha? Okay. Lola, namimiss ko na yung laing mo, lola. Uy! Alright, thank you very Maka-order. much sa lahat ng mga dramatista natin. And until next time, China Pops. Tayo naman, pag walang popoy, alam niyo naman, nandito lang ako sa kabilang kwarto. Pag walang hasmin, di ba? Nandito lang ako. Pero bibihira ito, walang popoy, walang hasmin. Oo nga. Once in a blue moon to. Ito kayo, Susunod na magkita tayo. Malay mo baka bukas. Ito kayong babaeng ito, itong susunod na marinig nila, naniniwala ka sa pamahiin to? Anong pamahiin mo na pinaniniwalaan, Bea? Basta ako yung pamahiin ba tawag doon, yung pagpag. Ano yung pagpag? Bago... galing sa burol, may stopover muna. Oo. Yung mga ibang pamahiin, wala sa akin. Akala ko yan. pag kumakain ka na ng pagpag yun. Kahit naman Kahit Yun lang naman, talaga. Kahit naman di ka dumaan sa burol, dumadaan ka sa kainan eh. Baka kaya nabuo yung na yun no? Tigil-tigilan mo nga ako. Ginawa mo pa na excuse yung burol. Aba, nagsalita. Bakit ikaw? Hindi ka ba din. ganon? O ganun Magkasama pala eh. kaya tayo. Yan. Isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at ganun na rin sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Gabriel. Sa totoo lang, bago pa lang ako nakikinig sa programa niyo, pero dahil nakaka-relate ako sa mga kwentong napapakinggan ko, ay naisipan ko na ring magpadala ng sulat. Sana sa pamamagitan ng Dear MOR ay matapos na ang problemang matagal ko nang dinadala. Popoy at Asmin, maayos naman ang buhay ko dati. Tahimik, walang gulo. Ang naging daily routine ko lang ay trabaho at ang umuwi sa bahay. Hanggang sa nakilala ko si Kay. Siguro iniisip nyo na maganda ang simula namin pero dyan kayo nagkakamali. Para kaming aso't pusa sa office. Nagsusungitan at nagsasagutan kung minsan.
Ewan ko ba, pero kapag siya na ang kausap ko, ay biglang nag-iiba ang mood ko. Yes! Woo! Uwian na! Tara mag-bar naman tayo, guys. Friday naman, so okay lang gumapang sa kalasingan dahil wala namang pasok bukas. Sus, kung makapagsabi ka ng ganyan, palagi ka namang gumagapang sa kalasingan. Akainom mo lang kahapon na. O ano, iinom ka na naman ngayon. Ano ka ba naman, Mel? Parang hindi mo kilala yang si Kay. Alak na dumadaloy sa ugat niyan eh, hindi na dugo. Ay, grabe naman kayo. Hello, for your information, palaging 1 o 2 bote lang yung iniinom ko, no? Okay lang yun. Ano? Tara na, huwag kayong umarte dyan. Lahat tayo bagong sahod. Let's have fun. Well, sa bagay, okay na rin to. Saan tayo pupuntang bar? Malapit lang dyan. Ano, Andrew? Sama ka na rin. Para may sasakyan kaming gagamitin. Ayan tayo eh. Alam ko naman na driver lang ang tingin niyo sa akin na tagahatid kapag parehas na kayong lasing. Aba, umayos-ayos kayong dalawa ah. Parang mga hindi kayo lasingger. Teka, bakit ako nadamay? Si Kay lang kaya. Kung uminom ng alak, parang wala nang bukas, no? Ano ba naman kayo? Live life to the fullest. Have fun na parang last day nyo na ngayon. Sus. Talagang magiging last day mo na. Dahil mamamatay ka sa sakit sa atay dahil sa kakainom mo ng alak. At least, namatay na masaya. Hindi katulad ng iba dyan, panay ang subsub sa trabaho, kaya yan. Nagmumukha ng matanda sa dami ng wrinkles sa mukha. Alam mo pre, tama si Kay. Magsaya ka naman kahit konti, puro ka trabaho eh. Bawal akong uminom. Pagagalitan ako ni Lola kapag naamoy niyang amoy alak ako. Magtatalo lang kaming dalawa kaya wag na lang. Ano ka ba naman, Andrew? Huwag mo nang pilitin niyang kaibigan mo. May curfew yan eh. At saka papagalitan ni Lola kapag ginabi. Baka paluin sa puwet. Sumusunod lang ako sa sinasabi sa akin ng lola ko. Hindi kasi ako yung tipo ng taong matigas ang ulo eh. Yung mga pasaway. Pero hindi boring kasama. Alam mo, Gabriel, minsan ka lang mabuhay dito sa mundo kaya dapat magsaya ka. Sige na Gabriel, sumama ka na sa amin. Minsan lang to. Wala naman pasok bukas eh. Tsaka nandun naman ang mga pinsan mong si Michael, di ba? May nagbabantay sa kanya. Oo nga, sumama ka na. Palagi ka na lang biday lang kapag may lakad kami. Sige na, masaya to, promise. Next time na lang guys. Babawi ako. Alam mo kahit kailan talaga ang corny-corny mo. Wala kang pakisama. Ay nako, sa CR lang nga ako. O sige, mag-iwasi lang din ako. Nakita ko kung paano mo sundan ng tingin si Kay ah. Ano pare, natama ka na rin ba? Saan? Sus, parang hindi mo alam. Kanino pa? Ang dami-daming nagkakagusto dun sa office. Palagi nga may lumalapit na lalaki dun eh. Paano naman may hindi lalapit yan? Tignan mo nga yung mga suot niya, no? Tignan mo yung suot niya. Kapal pa ng makeup. Isama pa na may pagkamagaslaw at medyo madikit sa lalaki. Sus, kung makapaghusga ka naman dun sa tao, bakit mabait naman ah? Tsaka matalino yun. Medyo pasaway nga lang talaga, pero all in all, okay naman siya. Kaya hindi ako naniniwala na kahit konti, hindi ka na-attract sa kanya. Pwede ba? Kahit kailan, no? Hindi ako ma-attract sa babaeng katulad ni Kay. Walang kaklas-klas kung kumilos eh. Ayoko ng ganung babae. Sakit sa ulo lang yan. Grabe, hindi naman. Ano lang talaga si Kay, siya yung tipo ng babaeng independent. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin as long as masaya siya. Walang makakapigil sa kanya, yung ganun. Nung independent ka dyan, masyadong pakawala. Yun ang dapat na description mo sa kanya. Alam mo, tatawa na lang ako ng malakas kapag na-inlove ka dyan kay Kay. Hindi mangyayari yun. Taga mo sa bato. Nasa katinoan pa ako para gawin ko yun, no? Bakit hindi mo pansinin yung mga magagandang katangian ni Kay? Katangian? Na ano? Oo, matalino siya. Kapag seryoso, may laban naman. Pero bukod dun, parang wala ni. Lahat ng babae espesyal. Parang there's something about her na hindi mo nakikita kasi naiinis ka sa kanya. Naiinis ka kasi hindi mo maamin sa sarili mo na attracted ka rin naman sa kanya. Pwede ba? Manahimik ka na nga lang. Tumigil ka na sa mga sinasabi mo. Walang kwenta. Popoy at Asmin, ako kasi yung tipo ng taong organisado. Lahat ng bagay dapat naayon sa plano ko. Ayoko ng magulo at ng maingay. Ang gusto ko sa isang babae ay yung mahinhin, mabait at walang bisyo na siyang kabaliktaran ni Kay. Halos magkatabi lang kasi ang desk naming dalawa at naiinis ako kapag nakikita kong magulo yung area niya. Pati kasi ako ay nadidistract. Kung minsan nga, ako na lang ang naglilinis ng mga nakakalat na papel sa paligid namin dahil hindi ko naman maasahan si Kay.
Popoy at Tasmin, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, ay hinding-hindi ko papatulan ng babaeng tulad ni Kay. Hanggang isang gabi. Fine, thank you. Hi. Anong kailangan mo? Ito naman. Susungitan mo ako agad, nag-hi lang naman ako. Papasok ha. Ano pa magagawa ko? Pumasok ka na eh. Anong kailangan mo? Ba't di mo sila kasama sa labas? Nabore ako eh. At saka lahat sila doon lasing na. Ang hihina sa inuman. Kaya ikaw na lang muna yung guguluhin ko. Alam mo, lasing ka na. Umuwi ka na nga. Magpahinga ka na. Halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Wow! Concerned siya. For the first time. Ikaw ha? Concerned ka pala sa akin? May pasungit-sungit ka pa dyan? Ay, ano bang pinunta mo dito kasi? Saka, hindi gawain ng isang babaeng pumunta sa kwarto ng lalaki, no? Sus! Masyado ka namang makaluma. Liberated ng mga tao ngayon, no? Anyway, I just want to ask you one question. One little tiny question. O ano? Bilisan mo, inaantok na ako. Hindi ka ba attracted sa akin? Ano? Lasing ka na talaga, Kay. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Hindi, okay? Tumigil ka na nga. Wow! Ang bilis ah! Hindi mo man lang ba pinag-isipan yung isasagot mo? At saka bakit ka ba ganyan sa akin? Ang sungit-sungit mo. Pagdating naman sa iba, okay ka naman. Eh bakit pagdating sa akin, ganyan ka? Kasi... Kasi may gusto ka sa akin, no? Di ba ganun yung mga ibang lalaki? Sinusungitan nila yung mga babae kapag hindi nila maamin sa sarili nila na attracted sila dun. So ano? One last question. Attracted ka ba sa akin? Sinagot ko na yung tanong mo. Ba't ba ang kulit mo? Magpahinga ka na nga. Bukas sigurado mahihiya ka sa sarili mo kapag naalala mong ginawa mo to ngayon. At alam mo ba kung bakit pinuntahan din kita ngayon? Kasi may gusto akong aminin sa'yo. Alam mo bang crush kita? Okay, fine. Sige na, lumabas ka na. Alam mo kung bakit? Kasi ang sungit-sungit mo. Hindi umuubra sa'yo yung charm ko. Kapag tinitignan mo ko, parang ako yung pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Pero yan din yung dahilan kung bakit kita nagustuhan. Ay, hindi mo na alam yung mga pinagsasabi mo. Sige na, matulog ka na. Alam ko kasi hindi ako lasing. Kaya ang ginagawa ko, inaaway din kita. O, di ba? Para lang tayong mga bata. Ang kailangan mo, tulog. Bangag ka na eh. Kay, ano ba? Ihahatid na kita. Siguro bakla ka. Ano? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, siguro bakla ka kaya hindi mo ako magustuhan. Porket hindi ka nagugustuhan, bakla na agad? Hindi ba pwedeng ayoko lang talaga sa'yo? Kung hindi ka bakla, patunayan mo. Halikan mo ako. Pwede ba, Kay? Mag-isip ka nga ng matino. Sa tingin mo ba gawain to ng isang matinong babae? Sorry, hindi ako matino so you have to deal with me. No, I don't. Kaya halika na, ihahatid ako sa kwarto mo. Popoy at Tasmin, pagkatapos ng gabing yon ay sinadya kong layuan palalo si Kay. Inisip ko na one night stand lamang yon at kakalimutan ko na lang. Pero ayaw yata akong sundin ang utak ko dahil magmula nang may mangyari sa amin ni Kay ay hindi na siya nawala pa sa isip ko. Hindi naman ako manhid para hindi umamin na attracted ako sa kanya. Aminado akong maganda si Kay. Wala yatang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero ang gusto ko lang sanang mangyari ay physical attraction lang at hindi kasama ang aking emosyon. Kaya lang Popoy at Tasmin, nang layuan ko si Kay, ay parang gusto kong batukan ang sarili ko. Hinahanap ko kasi ang mga pangungulit niya sa akin, maski ang mga bangayan naming dalawa ay namimiss ko rin. At mas lalo kong napatunayan nang minsang tumawag sa akin si Kay para ihatid ang isang masamang balita. Paging Dr. Ajay Gilab, Dr. Ajay Gilab, please proceed to the emergency room immediately. Pero okay na raw siya, sabi ng doktor. Kailangan lang niya magstay dito ngayong gabi para mas maobserbahan pa siya.
Salamat kay Sige na, pwede ka na umuwi. Gusto ko pang magstay din dito eh. Gusto ko kasing makasiguro na okay na yung lola mo. Pero... Sabi ko, okay lang. Huwag ka nang umangal dyan. Nandito nga pala yung reseta ng gamot. Ako na lang yung bibili sa labas. Hindi na kay. Ako na lang gagawa niyan. Mas mabuting nandito ka para kung ano man yung sabihin ng doktor, malalaman mo agad. Tsaka bibili na rin ako ng pagkain sa labas. Bayaran mo na lang ako mamaya. Sige, ikaw bahala. Lalabas lang po ako ha. Babalik din po ako agad. Nako maraming salamat Iha. Napakabait mong bata. Nako lang, nagbiro ka pa eh. Sige pa, mauna na po ako. Lola, sana sa susunod naman, ingatan niyo yung sarili niyo. Para hindi ka na nauospital, ha? Ay, mabuti na lang dumating si Kay dahil kung hindi, baka mas lalong lumala ang sitwasyon mo. Masyado ka raw napagod. Ano ba kasing ginawa mo? Naglinis lang naman ako ng bahay, Apo. Alam mo naman ako, hindi ako mapalagay nang walang ginagawa. Pasensya ka na, ha? Napagastos ka na naman dahil sa akin. Ay, wala po yun, La. Basta sa susunod, sumunod ka lang sa mga sinasabi ng doktor, ha? Kailangan mo magpahinga dahil mahina ang puso mo. Mamaya uulanin ko talaga ng sermon to si Michael. Nako, wag na, Gabriel. Hayaan mo na ang pinsan mo. Ay, oo nga pala. Nobya mo ba yung magandang babae? Aba, hindi ko akalain na magaling ka palang pumili. Magpakasal na kayo, ha? Para magkaroon na ako ng apo sa tuhod. Ay, si Lola. Magaling na nga kayo. Kung ano-ano nang sinasabi niyo yan eh. Hindi ko girlfriend si Kay. Ka-office mate ko lang yun. Abay, bakit hindi? Bilis-bilisan mo na, Apo. Malaking isda yun, sayang at baka mahuli pa ng iba. Ikaw din ang magsisisi sa bandang huli. Ay, si Lola. Magpahinga na nga po kayo. Epekto lang yan ang gamot. Sige na, matulog na po kayo. Kay, okay lang talaga. Hindi mo na kailangan magstay pa dito. Sige na. Umuwi ka na, magpahinga ka na. Okay nga lang ako. Bakit bang kulit-kulit mo? Hindi naman ako nagrereklamo eh. At saka bukas din naman, lalabas na si Lola. Bahala ka. O nga pala, anong ginagawa mo sa bahay? Sinadya talaga kitang puntahan. Feeling ko kasi parang may dapat tayong pag-usapan eh. Tungkol dun sa nangyari. I want to say sorry. Una, ikaw ang umalis. Pagkagising ko, wala ka nalang bigla. Pangalawa, sa buong biyahe, hindi mo ko kinakausap. Hindi mo nga ako tinitignan kaya nag-assume ako na wala lang sa'yo yung lahat. So kinalimutan ko na rin. Siyempre nahihiya ako sa'yo, no? Sa mga inarte ko ng gabing yun. Marunong ka palang mahiya. Ay, grabe ka mag-judge ha. Nakakahiya naman talaga yung mga ginawa ko eh. Pero, naalala mo lahat ng sinabi mo? Oo. Yun ang gusto ko sa sarili ko. Kahit lasing na ako, naalala ko lahat ng pinagagawa ko. Wala nga lang ako kontrol sa sarili. Kaya, ayun. Sorry. Hayaan mo na yan. May kasalanan din naman ako, so quits lang. Kalimutan na natin yun. Okay, sige. By the way, maraming salamat pala sa pagdala mo kay Lola dito sa bahay at pagtawag sa akin. Wala yun. Pero alam mo nung nakita kitang sobrang nag-alala kay Lola, sobrang natouch ako. Bakit? Kasi parang bihira na lang yung mga lalaking tulad mo. Now I know kung bakit hindi ka sumasama sa amin kapag gagala. Kasi binabantayan mo yung lola mo. Siya na lang kasi ang pamilya ko eh. Ulila na kasi ako at siyang nag-alaga sa akin. So, to return the favor, ako ang bumubuhay sa kanya ngayon. Kahit hindi na nga ako magkapamilya eh. Maalagaan ko lang ang lola ko, okay na ako. Alam mo, sa likod pala ng mga kasungitan mo, may malambot na puso ka rin palang sobra kong magmahal. Akala ko kasi manhid ka eh, cold. Pero nagkamali ako. Hindi lang naman ikaw ang may maling akala eh. Mabait ka rin pala kay. Abay, oo naman no. Ikaw lang tong umaaway sa akin eh. Ang bait-bait ko kaya. So, sabihin mo sa akin, paano ako makakabayad sa pagtulong mo sa akin ngayon? Hayaan mo na yun. Siguro ito na lang yung way ko ng pagbawi dahil sa nagawa kong mali dun sa resort. Sobrang nakakahiya kasi sa'yo eh. Okay, sabi mo eh. Popoy at Asmin, hindi ko inakala na makakausap ko pa pala si Kay ng ganun, ng seryosohan. Yung walang halong pagsusungit at pagbabangayan.
At doon ko nga nakita ang good side niya. Na sa likod ng pagiging maingay, mabisyo at medyo agresibong babae ay may malambot pala siyang puso. At doon na nga nagsimulang lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Hashtag Dear MOR, magaslaw. Natahimik kayo ha? Masyado magaslaw kasi parang si ano ha? Parang itong itong letter sender natin ha? Tsaka si Kay biglang tumahimik at Alam mo, biglang nagustuhan. Hindi naman siya magaslaw. Ano naman siya, nagpapakatotoo lang sa sarili. Iba yon. Hindi, iba pa rin yung magaslaw kasi Esmin, ano? Yan yung malaki nga yung kilos. Tapos sa Hindi bukod naman natin doon, nakikita eh. yan yung, Charing. hindi, bukod doon, yun nga yung maingay. Alam mo yung agaw eksena. Ganyan. Well, para magaslaw. sa akin, ewan ko, para sa akin, nagpapakatotoo lang talaga siya sa sarili niya. Ako, ganyan ako eh. Hindi naman malalaki yung kilos ko, pero katulad ako ni Pero katulad pagka ako kumilos ka, malaki kaya. Wala kang pakialam. Charing keme. Di malaki nga kilos. Pero hindi yun, hindi ako nabibilang doon. Asmin, sa ibang mga parte, magkatulad Basta, kayo. Sa in pagiging short maingay, na lang sa malaki. pagiging O malaki, natin ilagay na ganon. in short. Ilagay natin yung detalye. Ano natin yan. Sa ibang parte, magkakaparehas kayo. Magkaparehas kayo. Sa pagkasalita, sa pagpapakatotoo, yes. Pero ikaw naman kasi yung tipo, Asmin, na kapag ka nandyan sa gilid, hindi ka naman nagpapapansin. Hindi naman ako ganun. Hindi ka naman din na makalat. Kumusta ba yung lamesa mo dyan? Medyo makalat ngayon, ha? Alam mo, hindi. Feeling ko kasi, ang issue din kasi neto ni Gabriel, hindi naman yung pagiging magaslaw yung sinasabi mo nga mga malalaking kilos ni Ate Kay. Pero feeling ko, ang issue lang talaga niya is yung personality ni Kay. Yung attitude talaga niya na, yun nga, straightforward siya, very vocal siya. Ay, siguro, masyado siyang napaprangkahan kay ate, naiingayan siya, which is para sa akin, nagpapakatotoo lang naman siya sa sarili niya. Kasi parang ako nga, sabi ko, ganyan na din ako. 'Di ba, may mga ganyan akong eksena na lalo na kapag tahimik yung tao, mas gusto ko talagang chinichika, mas gusto ko talaga kumbaga na-challenge ako nakausapin yung taong yon. So, hindi nadaldalin siya. Hindi magaslaw si ate. Palitan na natin tong hashtag. Palitan natin yung hashtag. Ang hashtag niyan, hashtag Dear MOR, magpakatotoo ka. Charot. Hindi naman kasi kayo nagtatanong eh. Ganon. Dapat tanongin nyo. Para sa akin, hindi yun yung issue niya, yung magaslaw. Yun kasi yung inaano ni Gabriel na yun yung issue niya. Pero I don't think na yun talaga yung issue niya, kaya ayaw niya kay ate. Hindi yun yung issue niya. Yung pagiging magaslaw. Feeling ko, yung issue nga niya, masyadong nagpapakatotoo si ate. Bukod kasi sa pagiging straightforward, Jasmine, ito si Ate Kay, yan nga, nakikipag-inuman sa mga lalaki, sa mga barkada niya, dun siya nagagaslawan. At saka yun yung dating sa kanya eh. And we cannot question that. Kung yun yung gusto ni Pero ni kung sa Gabriel. bagay, may punta ka din. Kasi si Gabriel, nakikita din natin na very conservative siya na tao. Kasi nga, di ba, lola's boy. Tsaka mas organized nga siya. Tapos ito medyo loose ang hindi naman sa walang pakialam o madumi. Kumbaga, okay lang nakalat-kalat ang gamit nitong si Kay. Ayan, na merong ang impression si Gabriel na magaslaw siya o hindi masyado organized sa mga gamit. Hindi, magkaiba lang talaga sila, extremes lang talaga sila ng personality at hindi sanay si Gabriel sa ganun. Ganyan ang eksena. But anyway, alam niyo may mga ganyan mga kapamilya, yung mga taong like, yun nga, yung personality na meron etong si Ate Kay, di ba sabi nga nila, birds of the same feather flock together. Usually, di ba, ang hinahanap mo lang, halimbawa, maingay ka. Ang gusto mo rin, maingay. Di ba? Pero may mga ibang mga tao na maingay, kumbaga parang maluloka ka na lang na ang partner nila o ang jowa nila, exactly opposite sa kanila. Ako, ganun ako. Hindi ako attracted sa maiingay. Hindi ako attracted sa madaldal. Hindi ako attracted sa pabibo. Hindi ako attracted sa pabrainy. Although alam ko rin naman di rin sila attracted sa akin, etchos. Pero gusto ko talaga someone na opposite sa akin. Kasi I feel the challenge. Kaya siguro feeling ko ganito din tong si Ate Kay kay Gabriel. Baka na-challenge din siya sa personality ni Gabriel. Kasama nyo nga po kami, DJ, PDJ, Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Martili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for For life. life. Dear MOR.